Ay, nako, eto, ginisa po, binalasa po si Martin Romualdez ni Chis Escudero. Eto, nakakapanabik. Alam nyo bakit? Habang ginigisa po at binabalasa po ng parang baraha itong si Martin Romualdez, nanonood po doon si Sara Duterte. Talagang tika nga, sabi ng iba, parang halos sabi ni Sara dito, parang sinasabi ni Sara dito, pakigisa nga si Martin para sa akin. Di ba? Hindi naman uto-uto si Chis doon. Kung halimbawa, kung sakali man halimbawa, si Chis nagpapa-impress kay Sara Duterte para gisayin si Martin Romualdez, no? O, kahit man lang mabulungan ni Sara, halimbawa, si Chis Escudero, hindi naman uto-uto si Chis doon. Alam niyo bakit? May paninindigan tong taong ito. Alam naman niya talaga kung sino dapat kampiyan. Di ba? Sa pagkakataong ito, tinuturo na ng pagkakataon, tinuturo naman taong bayan, tinuturo ng mga opisyal sa gobyerno, itong si Martin Romualdez. Ang nga lang, itong sila Pepsi at itong si Senator Pampilo Lacson, tila yata para bang nagwawalang imik na lang. No? May sinasabi pa siya eh. Anong sinabi niya? May sinabi siya dun sa you once said, the best daw, silence. Sabi niya, the best, parang pinaka-the best revenge, silence. Nag-quote pa, matapos mag-privilege speech po si Senator Rodante Marcoleta, nag-post agad itong si Lacson. Yan ang sinasabi natin. Mahilig lang po si Lacson, magpuputak dun sa social media niya. No? Pero sa harapan di siya mananalo. Tingnan mo, pinira siya ni Marcoleta, puro ka opinion. Di ba? Nakaraan natatandaan nyo, huwag kang mag-opinion. Session is suspended. Hindi niya kaya eh. Hindi niya kaya ang pangatiranan eh. Bakit? Mas marunong kasi at mas may alam yung nagtatanong. No? Nasanay lang kasi kayo kay Lacson, siya nauna. Kaya mas natandaan nyo siya na mas magaling siya. Pero kung susuriin mo sa mga bagong nakakarinig at bago na, ano ba, may mga Gen Z, no? Hindi pa nakakarinig kay Lacson at hindi pa nakakarinig kay Marcoleta. Pag narinig silang dalawa magsalita ho, ang pipiliin po talaga ng mga Gen Z, si Senator Rodante Marcoleta. Yung mga millennial po napili kay Lacson. Kasi nga, ayaw nila pakinggan si Senator Marcoleta. Akala nila, ang puro sasabihin lang ay kampi kay Duterte. Hindi. Ang sasalain mo kay Senator Rodante Marcoleta, yung kanyang sasabihin at magandang batas na ipapanukala sa ating bansa, bagay na ayaw niyong pakinggan. Ngayon, di ba? Sinoplak si Lacson, hindi makapagsalita pag sa harapan eh. Kaya nagpo-post ito sa iba't ibang social media, sa Twitter yata, nagpo-post siya, di ba? Ngayon, ang pinopost niya, parang i-quote nyo nga, ano sabi niya ni Lacson? The best revenge daw is silence. Silence, nag-post ka na nga, ang ingay mo eh. Di ba? Hindi siya makaporma eh. Itong si Lacson, hindi makaporma sa personal. Di ba? Bakit? Kung puporma sa personal ka, mapaprank ka siya eh. Magigipit siya. Ipit ka na. Bakit? Si Chis Escudero po, tila gusto yata ipatawag si Martin Romualdez at si Senator Rodante Marcoleta ipapatawag ang mga napangalan ng congressman. Dapat gawain niya ng isang Blue Ribbon Committee ng chairman na ikaw nga, Senator Ping Lacson. Kaso, inunahan ka pa ng mga kasama mo. Pero lalabas sa bandang huli, syempre, ang masama na naman, yung nagpatawag. Bakit? Ayaw nyo kasing banggitin yung pangalan, may hiwagang pangalan eh. Martin Romualdez, sabi, di ba? Sabi ni Senator Marcoleta, hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Ganon din si Senator Chis Escudero. Ito, tingnan nyo, si Sara muna. Tingnan natin si Sara nanonood habang nag-privilege speech si Senator Chis Escudero. O talagang tinumbok lang kami. In other words, Mr. President, are we truly for transparency and accountability, or are we merely offering a politically convenient sacrificial? Ayun si Sara. Asartalo mga loyalista sa mga yung grupong hindi malaman kung anong gagawin nila, kung saan sila sasakay, doon ba sa issue ng flood control o kakampi ba sila kay Martin? Kasi tahimik sila eh. 'Di ba? Si Sara halimbawa, ang nakurakot niya halimbawa lang, hindi ko siya sabi kurakot 'yan. 100 million lang. Yung napagbibintangan bilyon, hindi nila inuusig 'yon. Bakit? Kasi takot sila nakaupo si Romualdez. Bakit? Bakit kayo mga pinklawan hindi niyo usigin si Romualdez? Sige nga. O si Isaldi, ba't di niyo usigin? Ba't di niyo pauwiin? Bakit si Sara pa rin binabanggit niyo hanggang ngayon? Sige nga. Eto, impeach na impeach kayo eh. Sasabihin niyo hindi pampolitika. Pampolitika lang kasi takot na takot kayo na maupo si Sara sa 2028 sa presidential election. Takot kayo manalo to kaya gagawin niyo lahat. Sige, kung patas kayo na sinasabi niyo
Ha? Kayo mga pinklawan. Kaya wala nang naniniwala sa inyo eh. Oh, totoo. Wala nang naniniwala sa kanila. Paunti ng paunti sila eh. Oh, totoo. Araw-araw nababawasan siguro sila ng mga 10,000. Di ba? Kasi yung ginagawa nila hindi consistent. Di ba? Imagine, ha? Pinapababa nyo si Sara. Si Saldi, oh, may insertion, binuko, may USB. Ba't di mo tanongin yun, umuwi ka na, Saldi, ba't walang gumagano sa iyo mga pinklawan? Ha? Sige nga. Huwag kami, pinagluloko nyo kami. O ito, ano pa? In an attempt to appease the rage of the people. Asar na asar sila. Ang sabi dito ng iba, nabulungan si Chis, pakigisa nga to si Martin Romualdez. Pakigisa nga para sa akin. Di ba? Ang sarap eh. Ito, pakinggan natin ang balita. Bibigyan tayo ng mga reaksyon dito sa ating binababalita. Sang ibinunyag ni Vice President Sara Duterte na tumatanggap umano ng kickback sa mga proyekto ng pamahalaan si dating House Speaker Martin Romualdez, partikular na sa mga proyekto ng flood control at illegal gambling operations. At kasabay po nito, itinuro naman ni Senador Chis Escudero si Romualdez na siya pong utak nitong pagdawit sa mga senador sa issue po ng kontrobersyal na flood control projects para nga naman malihis ang atensyon ng media at publiko sa tunay na salarin. Kaya naman may panawagan sa Escudero na para matumbok kung sinong utak dito sa kontrobersyang ito, kaya't papayo niya sa publiko na huwag mapanlinlang dito sa mga usapin nito mula sa kay Romualdez. Kunin natin ang live report ni Mian Cordera. Sandali. Net 25 lang ang nakakapagbalita ng ganyan, no? Yung iba pitatakpan nila. Yeah? Halos hindi babanggit pangalan ni Romualdez eh. Babanggitin lang nila yung pangalan ni Romualdez kapag may politikong nagbanggit din na malaki. Ano ba? Si Chis. Pero kung halimbawa, binanggit ni hindi kilalang masyado, halimbawa, binanggit ng mayor, hindi niya babanggitin yung Romualdez, takot sila. Di ba? Kaya sabing bias. Ngayon, hindi naman kayo bayaran eh. Sige, palagi natin hindi kayo bayaran. No? Hindi naman lahat ng media, no? Pero takot kayo. Di ba? Takot kayo. Ibig sabihin, yung imbis na katotohanan mahayag, pinagtatakpan nyo. Isa lang ibig sabihin nun. Maghihinala yung tao na binabayaran kayo. O sige, hindi nga kayo binabayaran, pero mas masahol pa kayo sa binabayaran dahil sa hinala namin na bayad na kayo. Maganda na bayaran kayo kaysa magpahinalaan kayo. Di ba sabi niya, ika nga pinagbinta mo magnanakaw, sana pala dinakaw ko na lang. Di ba? Parang ganun eh. Di ba? Kasi mas masakit yung mapagbintangan. Kasi kabintang-bintang naman talaga tong baboy na to eh. Di ba? Itong baboy na bonjing tambalsos na to eh. Di ba? Yan. Pati yung dalawang si Pepsi sa si Lacson. Alex, nagdeklara na nga ng gera si Senator Francis Escudero laban kay dating House Speaker Martin Romualdez na ani ay may pakana ng pagdawit sa mga senador sa mga umano'y anomalya at pagkuha ng kickback mula sa mga flood control projects. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Yung isang aso, mo tahimik isang aso doon sa gilid. Oh. Di ba? Tahimik siya eh. Bakit? Amo niya rin yun eh. Huwag mo sabihin, hindi mo amo yun. Di ba? Mahiya ka naman. Yung pinsan nun, tinaas yung kamay mo. Diba? Si Junior. Kaya magpakaamo ka doon. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa. Pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Martin Romualdez. Panalo! Salamat naman po na pangalanan ng isang matapang na senador. Salita na at direktang pinangalanan ni Senator Francis Escudero si dating House Speaker Martin Romualdez na umanina sa likod ng Sarsuela para pangalanan at ipitin ang mga senador at iba pang personalidad. Alam mo, ito matangkad sana, matipuno. Di ba? Isikitiban dati niyan. Kung nagpakatino ka lang sana sa buhay mo, no, baka maging presidente ka pa. Hindi, itsura niya, tingnan mo itsura niya. Alisin mo yung galit mo sa puso ni Romualdez, no? Isipin mo mabait siya.
isipin mo dati siyang pastor. Ano dati, isipin mo pastor siya na mabait, talagang tapat sa bayan. Matikas no? Romualdez, ang ganda pa ng pangalan, Romualdez. Di ba? Pang-presidente talaga Pero kabaliktaran yun sa pagka-ano niya. Sa ito mo, ako, ewan ko basta. Na umano'y nakakatanggap ng kickback mula sa mga flood control projects. Ayon kay Escudero, ang mga senador ang iniipit para ilihis ang atensyon ng media at ng publiko sa mga tunay na may kasalanan. Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Maski na klaro naman ko inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa kamera at mga congressman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman? Umaasa sila na maiibsa ng galit ng tao sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang. Sabi ni Escudero mismo ang assistant engineer na si Bryce Hernandez ang umaming walang pangalan ng kahit isang senador sa kanyang computer sa mga tumatanggap ng umano'y kickback. Kundi mga kongresista, pero tila nag-ibang script pagdating sa kanyang boss na si dating District Engineer Henry Alcantara. Hindi ba tayon kay Mayor Magalong merong 67 na miyembro ng Kamara na kontraktor? Ito po ay mga miyembro ng Kamara na may construction firm na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Di ba? Talagang nililis nila Yun na mismong si Bryce Hernandez. Ako mas naniniwala ako kung talaga sa lahat ng kasinungalingan nilang tatlo Diskaya, si Bryce Hernandez, pati yung mataba, si Alcantara. Kung ako sa tatlo papipiliin ako mas kapani-paniwala yung Bryce kesa doon sa baboy na yun di ba? Yung baboy Ramo, di ba? Isang baboy Ramo, pati yung mga Diskaya. Ito lang, di ba? Kasi may pinapakita siya Wala siya sa laptop niya, ano doon lahat ng mga sinong tumanggap, marami yon. Parang kasi PowerPoint yan Obligado kang ilista mo yan para hindi mo makaligtaan. Kasi ikaw nga, simpleng tanggap mo na ng pera, di ba? Pag may halimbawa, may apartment ka, may mga tenant ka, di ba nililista mo yung mga tenant mo? Yan pa kaya bilyon ang pinag-uusapan dyan. Hindi mo ipa-PowerPoint, hindi mo ililista. Nililista niya. Kaya sa mga yan, kay Bryce, wala nakalistang senador. Hindi ko alam ba't may lumitaw na senador. Di ba? Doon sa laptop ni Bryce, sa laptop ni Bryce. Kung bawal talaga ito, ibig sabihin ba niyan, bawal na nilang gastusin ang sarili nilang pera para sa kanilang sariling kandidatura? Bakit hindi din binubusisi yun? Bakit hindi inaalam yun? Ako lang talaga? Inakusahan din ni Escudero si Romualdez na ginamit ang budget para isulong ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ginamit ani ito ni Romualdez kahit alam nitong hindi uusad sa Senado ang reklamo. Ulitin ko, ginamit ni Martin Romualdez ang FLR ng pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Hindi na raw siya nagtataka bakit isa siya sa tinatarget ngayon at tinaakusang tumanggap ng kickback dahil hindi siya sumang-ayon sa mga maitim na balak o agenda ni Romualdez. Ginong Pangulo, sinisi po sa akin ni Speaker Romualdez ang pagkakatanggal kay Congressman Zaldico. Sinisi po niya sa akin ang pag-FLR or for late release ng kanilang mga proyekto. Ang kakapal ng pagmamukha, nanisi pa, Antindi talaga ng baboy na yon. Di ba? Nanisi pa ba't mo tinanggal? Natural lang. Di ba? Tama, ang kapal ng mukha. Ayaw nang umuwi, defensive pa. Ayaw umuwi ni Saldi, di ba? Alasang ba si Saldi? Hindi niya, okay lang kung magpaliwanag siya ng may sakit pa po ako, papacheck up pa ako dito sa Spain. O saan ka sa Dubai ka, Amerika ka. Medyo maniniwala pa yung mga ututo Yung mga ututo na lang maniniwala sa kanya. No, okay pa hindi Talagang ayaw umuwi. Ibig sabihin, guilty na. Kayo mga dilawan, kayo mga pink lawak, bakit ayaw nyong usigin itong si Saldi? Bakit hindi kayo saseta? Bakit tahimik kayo? Bakit hindi kayo makamupo na? Kay Sara pa rin kayo? Bakit? Kasi may papaupuin kayo.
Hindi yung papaupuin nila para ikaganda ng bayan. Hindi. Kasi kung para talaga layunin nila, yung gusto nilang maupo bilang presidente, yung meron dyan na nangangarap na maging presidente na senadora, di ba, na pinklawan. Ngayon, kung talaga may malasakit kayo sa taong bayan, dahil pauupuin nyo yan, dapat ngayon pa lang, kahit si Saldi ko man lang, usigin nyo. Ratratin nyo, hindi si Sara lang. Ibig sabihin, ang layunin nyo lang, kaya kayo nagkakaganyan dahil para maupo lang, hindi para sa bayan. Kung para sa bayan, sabi ko nga, inuusig nyo si Saldi. Uupo kayo, hindi para sa bayan, kundi para sa sarili nyo. Bakit? Yung para sa sarili nyo, para maghigante, ipagpatuloy yung mga paghihigante sa mga Duterte. Wala akong pinangalanan dyan. Huwag nyo saluhin lahat. Ika nga, bato-bato sa langit ang tamaan. Huwag mo sasaluhin lahat. Sinisi po niya sa akin ang pagkakadismiss ng impeachment complaint laban kay VP Sara na nakikita niyang makakatunggali niya sa susunod na halalan. Hindi naman nanalo yan si Romualdez. Wala na yan. Nangangarap na lang yan, kaya ganyan. Sinisi din niya po sa akin ang pagkakasira ng kanilang maitim na balakin sa 2025 budget na nagawa nila ng walang balakid na mga nagdaang taon. Kinukwestiyon din ng senador bakit naging mabilis ang pagkilos ng Department of Justice at pagsasampa ng kaso laban sa mga personalidad na pinangalanan ni Alcantara at Yusek Roberto Bernardo pero tila malamya kay Romualdez. Yan ay kahit pa direkta na itong tinukoy ng dating security aide ni Congressman Zaldico na kasama sa dinadalhan nila ng pera na nakalagay sa mga maleta. Bakit hiniling agad ang freeze order di umano para sa asset ng mga name drop na senador? Pero maliban kay Congressman Zaldico na mukhang nilalaglag na nila, ni isang congressman walang request para sa freeze order. Pagdating naman kay Martin Romualdez na diniliveran ng bilyong piso sa bahay mismo niya, ang sabi ay, quote, "We will work on it lang." Dahil sa malawakang katiwalian sa mga sangay ng pamahalaan. Hindi tatablan si Lacson yan. Saka si School Bukol. Hindi tatablan sila niyan. No, nagpapakaaso sila kay Romualdez talaga eh. Kahit ano pong sabihin niyo dyan, Chis, nakakaintindi lang po niyan, kami lang po mga taong bayan. Kami lang po. Pero yung mga yan, sarado ng isipan ng mga yan. Kasi kung yan talaga, umpisa pa lang na bilang pag-upo ni pinalitan ni Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, dapat doon pa lang sa umpisa, nagpatawag na siya kung ano yung mga pangalang binanggit. Hindi yung imbis na ipatawag niya, tanungin yung tao, ang ginawa niya, pinagdudahan niya yung mga diskaya, ika niya, hindi credible niya. Diba? Tapos naupo ulit si Orly Ortega, ika niya, hindi na naman credible yan. Ganyan yan mga yan, harap-harapan. Ngayon, nandito kami mga vlogger. Nandito lahat kami. Kami mga nanay, tatay, mga kuya, ate, nandito kami para ipaalala sa inyo yung bagay na nilihis nyo na pinapunta nyo yung issue sa mga senador, lalo kay Senator Rodante Marcoleta, ibinabalik lang namin ngayon. Ipinapaalala namin sa mga taong pilit nyong nililihis ang totoong kalagayan ng bansa. Yeah. Sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi na stable ngayon ang gobyerno. Ayon sa pangalawang Pangulo, nagpapatuloy ang pang-aabuso sa mga institusyon ng pamahalaan at wala umanong solusyon ang gobyerno hinggil dito. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pansariling pag-una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Nakakalungkot anya na dahil sa korupsyon 3 taon na ang administrasyon pero wala pa ring malinaw na proyekto para sa mga Pilipino. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Wala. In fact, we run on the platform of unity and continuity. Yung galit ng mga loyalista, patuloy pa nilang sinasamba si Marcos. Aminin nyo na.
Magaling naman si Marcos eh. Kaso may Romualdez. Tapos, pangalawa, aminin nyo na, may pagkukulang si Marcos. Ganun lang yun. Ganun lang hirap. May pagkukulang. Ayaw tanggapin sa sarili nyo. May mga nagawa siya kasi natural. Presidente siya. May mga gagawin talaga siya talaga sa bansa na makikita rin natin. Pero yung mga talagang big na magagawa, hindi. Yun nga lang, simple. Na siya na mismo mag-initiate, ha? Siya na mismo, Martin, pinsan ko, ha? Magsalita ka doon sa Senate hearing, ha? Huwag dyan sa puro sa social media, bumabanat ka, puro ka, may pa-press con, di ka nagpapa-press con. Puro ka lang telepono, on call ka. Ay, hindi ako yan. Sinisiraan lang ako ni Cheese. Parang ka, ay, hindi ako yan. Sinisiraan lang ako ni Marcoleta. Puro siya ganun, ayaw niya magpakita. Bakit? Takot kasi siya, baka ma-corner siya. O kaya naman, baka sa taba niya, may high blood siya. Pag tinanong siya doon, ma-high blood nga naman, at pag sinabi niya na high blood ako, baka sabihin, nagdadahilan siya. Hindi, totoo yan. Expectation noon is that there will be continuity on the projects, like the build projects of the former administration at yung mga iba pa na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero wala naman tayong nakita. Hindi na raw siya nagulat sa mga alegasyon Daming ng pera. pagdadala umano ng milyon-milyong pisong pera kay Romualdez na nakalagay sa mga maleta. Hindi lang umano sa flood control nang gagaling ang kickback na idinideliver umano kay Romualdez, kundi sa mga umano'y illegal gambling operations. Ngayon, naniniwala na kay Sara Duterte. Natotoo yung sinabi niya. Si Martin tsaka si Saldi, ang budget tumahawak ng Pilipinas. Ayaw nilang maniwala kay Sara Duterte. Alam niyo bakit? Ha? Kasi si Sara, may kaso daw, may lustay daw. Ganyan yung mga pinklawan na yan. Pag ikaw nagkasala ng isang beses, lahat ng sasabihin mo, hindi niya na paniniwalaan. Ganun yung mga yan. Kaya, alam mo, ako, ang dami kong nagawang kabutihan, ang dami kong ginawang katotohanan. No? Isang beses lang magkasala ikaw, hindi kayo na paniniwalaan yung lahat ng ginawa mong katotohanan. Ganyan yung mga yan. Di ba? Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tingnan mo ang dami pala nito ni Martin Romualdez na mga, si Sara naman sabi, hindi kami, hindi tayo na iba't iba, hindi lang pala sa flood control yan. Siyempre nga naman, ano yung sa flood control? Konti lang yon sa kanya. Konti kasi sa mga tao yon nagahaman. Tandaan niyo yan Ang isang maraming pera, konti yan sa gahaman. Tandaan nyo. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pa mga sources ng corruption na dinideliver. May testigo raw siya na maaring magpatunay pero tumanggi siyang pangalanan dahil sa seguridad nito. Yung mga, ayoko sabihin kasi tatanggalin nila, pag sinabi ko tatanggalin nila yung tao, wala na tayong Matatalino talaga mga Duterte. Iba sa talino ng mga tong Marcos. Totoo talaga, talino ni Sara. Pag ito naging presidente, yung sinasabi ni Trililing na magiging worse ang Pilipinas, nagkakamali kayo dyan. Iba si Sara kay Pangulong dating Duterte. Eto tingin ko mas smooth to, mas bata to, mas nag-iisip to. Kung si Duterte hindi pa hinay-hinay, walang padalos-dalos ika nga, padalos-dalos yung kilos niya, eto smooth to, maniwala kayo sa akin. Tapos tatambalan ng Rodante Marcoleta, Vice President, finish na kayo. Diba? Finish na kayo. Eto sa tingin ko pag naupo to, hindi maghihiganti to hindi maghihiganti to para sa mga, pinakulong yung tatay ko, kukulong din kita. Ako sa tingin ko hindi, pero gagampanan niya yung trabaho niya. Sa nakikita ko, sa kilos niya, nakikita ko. Sa isyu ng umugo na kudita sa kasagsagan ng kilos protesta laban sa korupsyon, sabi niya walang kumausap sa kanya para sa posibleng pagpapalit ng administrasyon. Alam mo, ito maraming rally sa Davao ng kapanawagan, hindi binabalita. Ang nagbabalita lang yung mga News Blast, SMNI, Net25, pero ibang hindi binabalita. Yan ang pagkabayas ng mga yan. Hindi lahat naman pero iba talaga, karamihan, bias talaga. Bias na media. Isipin mo, magbabalita ka,
Pagka ikasisira ng mga Duterte, andiyan kagad kayo, ang bilis, may dagdag pa. Yung ikapupuri ng mga Duterte, hindi niyo ibabalita, di ba? Ganyan sila magmanipula ng tao. Hindi ko alam. Hindi ako makapagsalita sa moral ng mga sundalo. Siguro mabuti ba ang word na magsalita patungkol sa moral is sila na mismo ang magsabi. Alex, hahabulin daw ni Senator Francis Escudero itong si Romualdez at handa niya itong labanan hanggang sa korte at magsasampa siya ng kaukulang kaso. Sa isang statement naman, sinabi ni Romualdez na walang basihan, luma na daw yung mga aligasyon ni Escudero. Sabi niya, sa halip daw na magpaliwanag ay nanisi pa ang senador. Nanisi pa ang senador. Nakita niyo yung word niya, no, ni Romualdez. Imbis na magpaliwanag si Cheese, nanisi pa ang senador. Huli sa bibig eh. Talagang magaling tayo sa termino eh. Dapat ang salita doon, nagturo pa, hindi nanisi. Pag sinabing nanisi, dalawa kayong sangkot doon. Aminado ka sa sarili mo, nadulas ka, sangkot ka rin doon. Alam mo may ginagawa ka sa kalokohan. Kaya nabanggit mo yung word na nanisi pa. Hindi totoo yun. Ang isda, kasabihan na matatanda, nahuhuli sa bibig. Ganyan lang yon, sir. Hanggang ngayon, kasabihan pa rin yun. Pati ako paprangkahin ko to eh. Umatin ka ng Senate, kaso hindi makaka-attend to eh. Dapat, Blue Ribbon Committee, ito si Lacson. Si Ping Lacson. Ping Lacson, ilang beses ka namin sina-challenge. I-share nyo to, i-input nyo sa Facebook nga ni Lacson. Para natin, Lacson, challenge ka namin. Iparating nyo nga to. I-challenge ka namin, Ping Lacson. Kung talagang sinasabi ng taong bayan, tuta ka ni Romualdez, patunayan mo, ipatawag mo si Romualdez. Hindi para pagbintangan, paalala, para tanungin doon sa mga allegedly nagbibintang sa kanya. Yung paniniwala niya nagbibintang sa kanya. Pagharap-harapin, una, si Cheese, si Orly, si Diskaya, si Romualdez, si Marcoleta, at iba pa, mga Marines. Pagharap-harapin, para magkaalaman. Di ba? Totoo yun. Maraming salamat po. Maraming salamat sa reaction video natin.